Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Health, Quarter 1, Weeks 4 hanggang 5. Food Pyramid at Food Plate. Mahilig ka bang kumain? Madalas ka bang kumakain ng masarap na tsokolate, donut, o ice cream? O baka naman hamburger, fries, o candy? Sa tingin mo ba ay nakakatulong ang mga ito upang maging malusog ang iyong pangangatawan? Ang katawan ng tao ay may iba't ibang pangangailangan. Ang sapat na tulog, pahinga, at ehersisyo ay ilan lamang sa mga kailangan para maging malusog ang ating katawan. Subalit, ang pinakamahalagang dapat nating isaalang-alang ay ang uri ng pagkaing ating kakainin dahil dito makakukuha ng tamang sustansya, bitamina at mineral ang ating katawan para maging malakas, malusog at upang magkaroon tayo ng panlaban sa anumang uri ng sakit. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, ikaw ay may kakayahan ng mamili ng wastong pagkain at naisaalang-alang mo na ang food pyramid at food plate sa pagpili ng menu na iyong kakainin. Suriin natin ang larawan. Ano-anong grupo ng pagkain ang iyong nasama sa iyong pinggan sa pagkain ng iyong agahan? Tingnan ang mga halimbawa ng mga pagkain. Ang pagkain ito ay halimbawa ng Go Foods. Ang mga pagkain ito naman ay mga Grow Foods. At ang mga pagkain ito, ang mga gulay at prutas ay mga Glow Foods. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Piliin ang titik ng pagkain o gawain na nakatutulong upang lumusog at lumakas ang ating katawan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sa letter A ay larawan ng kanin. Sa letter B ay lollipop at tsokolate. Sa letter C ay soft drinks o soda. At sa letter D ay fruit juice at mga prutas. Sa letter E, isang batang nagbabike. Sa letter F, isang batang nanonood ng TV. At sa letter G ay isang batang babae na nagja-jogging. At ang mga sagot ay letter A, letter D, letter E, at letter G. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tingnan ang pyramid sa ibaba. Kopyahin ito sa iyong kwaderno. Pagkatapos, isulat ang bilang ng litrato ng pagkain sa tamang bahagi nito. At narito ang food pyramid. Sa number 1, larawan ng mga gulay. Sa number 2 ay larawan ng candy, soda at chips. Sa number 3 ay larawan ng mga prutas. Sa number 4
ay larawan ng isda, karne, at itlog. Sa number 5 na larawan ay tinapay, mais, noodles, at patatas at marami pang iba. At sa larawan ng number 6, gatas, keso at itlog. Ilalagay natin ang mga bilang ng larawang ito sa tama nitong kinalalagyan. At ang maaaring sagot ay kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga larawan ng pagkain. Gumawa ng iyong sariling food pyramid. Gawin ito sa iyong kwaderno. At narito ang larawan na ating aayusin. Maaari mo itong gupitin upang makabuo ng sarili mong food pyramid. At narito ang mga maaaring sagot. Ang food pyramid ay isang tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay. Ito ay hinati sa mga seksyon upang ipakita ang inirerekomendang paggamit para sa bawat grupo ng pagkain. Ang unang stage o pinaka-base ng pyramid ay nagsasabi na kinakailangan nating uminom ng maraming fluids tulad ng tubig at fruit juices. Sa ikalawang stage ay ang pampalakas na pagkain na pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Kinabibilangan ito ng mga pagkaing kinakailangan nating makonsumo ng sapat upang makapagbigay lakas sa ating katawan. Nasa ikatlong stage naman ng pyramid ang mga prutas at gulay. Ito ang nagpapalakas ng resistensya ng ating katawan. Nakatutulong ito upang makaiwas tayo sa anumang uri ng sakit. Mahalagang maisama ito sa ating pagkain sa araw-araw. Ang pang-apat na stage ay ang pagkaing sagana sa protina na nagpapalaki ng ating katawan at nagbibigay ng enerhiya. Ito ay nakakatulong din sa ating katawan, subalit dapat ay sapat na dami lamang ang ating ikukonsumo. Ang pinakahuli at nasa tuktok ng pyramid ay ang mga pagkaing mayaman sa calories na may kaunti o walang sustansyang ibinibigay sa ating katawan, kaya ito dapat ang may pinakakaunting nakakain natin sa araw-araw. Sa pinggang Pinoy, ang 33% ng pinggan ay binubuo ng Go Foods o mga pagkaing nagbibigay lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Ang 40% ay binubuo ng Glow Foods. Ito ay nagsasaayos ng katawan at mayaman sa bitamina at mineral. Ang huling 17% ay binubuo ng Grow Foods. Ito ay mga pagkaing pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. Ang pagsama-sama ng mga pagkaing ito sa mga wasto nilang sukat ay magbibigay ng balanseng pagkain. Ito ay naglalaman ng nabanggit na 3 pangkat na pinanggagalingan ng mga
kinakailangang sustansya. Gumawa ang mga eksperto ng simpleng patnubay na tutulong upang makapamili ka ng tamang pagkain. Pinangkat nila ang mga pagkain ayon sa sustansyang ibinibigay nito. Tinatawag natin itong tatlong pangkat ng mga pagkain. Ito ang Go, Grow, at Glow Foods. Ang Go Foods ay mga pagkaing nagbibigay lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Halimbawa ng mga ito ay tinapay, kanin, pasta, at mais. Ang Grow Foods ay mga pagkaing pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. Halimbawa ay ang keso, gatas, karne, manok, isda, dry beans, itlog, at mani. Ang Glow Foods naman ay nagsasaayos ng katawan. Ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Halimbawa ng mga ito ay malunggay, kamote, okra, alugbati, ampalaya, talong, kalabasa, mangga at iba pang mga prutas at gulay. Dito makakukuha ng sustansya na kinakailangan ng ating katawan. Ito rin ang magsisilbi nating gabay upang malalaman ang sapat na dami na dapat nating kainin sa araw-araw. Ayon kay May Natividad, wastot sapat na nutrisyon, lahat tayo ay may kontribusyon upang sa bawat taon, wala ng batang magugutom. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ng check ang kahong nakatapat sa salitang tumutugma sa iyong tugon sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito, ay i-check mo ang palagi, minsan, o hindi kung ito ay iyong ginagawa. Sa unang bilang, umiinom ng gatas 1 o 2 beses sa isang araw. Sa ikalawang bilang, kumakain ng prutas at gulay. Sa ikatlong bilang, umiinom ng 8 basong tubig araw-araw. Sa ika-4 na bilang, nag-eehersisyo. At sa ika-5 bilang, natutulog sa tamang oras. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sa iyong kwaderno, iguhit ang food pyramid, gumupit ng mga larawan, at ilagay sa tamang bahagi nito. Lagyan ng label ang bawat larawan ng pagkain. Para sa gawaing ito, ikaw ay gugupit ng larawan at ilagay sa tamang bahagi nito. Lalagyan mo din ito ng label. Narito ang maaaring sagot. Ito ay water and beverages. Sunod naman ay grains. Sunod, vegetables and fruits. Milk and alternatives. Meat, fish, at egg. At fats, oil, salt, and sugar. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Narito ang halimbawa ng planadong menu batay sa oras ng pagkain at pangkat ng mga pagkain. Gumawa ng sarili mong menu ng pagkain. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Narito ang halimbawa ng isang menu. Sa oras ng pagkain ay almusal. Ang kanyang go foods, champurado. Ang grow foods naman, tuyo, at ang glow foods ay saging. Sa oras ng tanghalian, ang kanyang go foods ay kanin, ang grow foods naman ay sinigang na baka, at ang glow foods ay mangga. Sa oras ng hapunan, ang go foods ay kanin, ang grow foods ay pritong tilapia, at ang glow foods ay papaya. Ngayon naman ay ikaw naman ang gagawa ng sarili mong menu. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat sapat lang ang salita na bubuo sa diwa ng bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipiliang sagot ay junk foods, protina, carbohydrates, resistensya, at food pyramid. Sa unang bilang, ang patlang ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na ginagamit ng katawan sa pagharap ng pang-araw-araw na gawain. At ang tamang sagot ay carbohydrates. Ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na ginagamit ng katawan sa pagharap ng pang-araw-araw na gawain. Sa ikalawang bilang, ang candy, chips, at soft drinks ay mga halimbawa ng at ang tamang sagot ay junk foods. Ang candy, chips, at soft drinks ay mga halimbawa ng junk foods. Sa ikatlong bilang, ang patlang ay isang tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay na hinati sa mga seksyon. At ang tamang sagot, food pyramid. Ang food pyramid ay isang tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay na hinati sa mga seksyon. Sa ika-4 na bilang, ang mga pagkain katulad ng gatas at itlog ay sagana sa at ang tamang sagot ay protina. Ang mga pagkain katulad ng gatas at itlog ay sagana sa protina. Sa ika-5 bilang, ang prutas at mga gulay ay mga pagkaing nagpapalakas ng at ang tamang sagot ay resistensya. Ang prutas at mga gulay ay mga pagkaing nagpapalakas ng resistensya. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Gumawa ng sariling food plate para sa umagahan, tanghalian, at hapunan. Maaari kang sumangguni sa miyembro ng pamilya hinggil sa gawaing ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito, ikaw ay gagawa ng sarili mong food plate. Food plate para sa umagahan, food plate para sa tanghalian, at food plate para sa hapunan. Hanggang sa muli mga bata!